Welcome back mga kabrosol. So ayan, panibagong project na naman tayo at galawang basic na naman tayo. Okay? Pero itong project nito ay worth of 19,000 mahigit ito. Okay? So ayan, panoorin nyo lang kung paano ginagawa ko nito. So, ganoon lang mga kabrosol, okay? Yung pagkayari ko nito, itong bubong nito ay sundan nila kung anong ginagawa ko kanina. Yung ginamitan ko ng mic, seporlin, nagagawa niya para pag-apat ko hindi matamaan yung glue at hindi siya mayupi. Kahit na makapal ito, pag ginapakan natin ay mayupi ito. Lalo na kapag manipis. So, ang diskarte ko ay hindi ko lang. Ito, tatlo, dalawa, okay na yun. Ang importante lang, patama siya dito sa yung ditong seporlin nito. Okay? So, sa hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube ko, mag-subscribe na kayo at hit yung notification bell para updated kayo sa mga panibagong videos ko po. Okay? Maraming salamat po sa inyo mga tagal. Okay? Muntikan na. So, ganito ito mga kabrosol, okay? Para makita ko yung ito, para yung pagbutas ko mamaya ay dito talaga tatama. So, may guidelines ako, ayan, galing pa to doon. Tapos, para matamaan ko siya yung seporlin ay ganun pa ito. At yun nga po, kahit ganun. Yan. Mag-rate na siya. Ang ginamit ko palang pang guidelines nito ay yung whiteboard marker. So, ganyan lang. Pag maulanan yan, marawan ay matatanggal lang din yan. Okay? So, pwede kayong gumamit ng lapis at kung anong klaseng pang marker nyo ay pwede dyan. Pwede din yung soapstone or yung tawag nila na chalkstone. Pwede din yun, chalk. Basta ang importante lang, visible siya, kikita mo, di ba? Tapos itong mga seporlin ito na ganito kahaba ay talagang dinadala ko dito pag magbubong ko o yung maglagay na ako ng hero. Okay? Para itong groove nito ay hindi siya mayupi pa kinapakan ko. Okay? Ganito yung diskarte ko. No, magagamit ko. Ang kailangan lang ay yung itong seporlin nito saka ito. Kapag hapag nito ay okay? So yung dalawa or yung tatlo. Okay? So ganun sa ilagay ko dyan. So meron ka dito. Ayan. Ilagay ka rin dyan. Tapos okay? Kapag napakan ko itong hero, ay hindi siya mayupi. Okay? Ganito ang diskarte ko. Mayupi sila lalo na pag manipis masyado yung bubong o yung hero na yung pinakabit natin. Ayan, ganito ang diskarte ko. Okay? Ang project work coverage nito ay painting, roofing and fascia board installation, buhos ng footing ng foundation, 4 yun, setup ng chimney at glass panel framing, bridging and wall installation. Ang labor worth ay 19,500 each. Wow!
yan, dumudulas kasi. So kailangan natin posisyon ng maayos yung pagbutas natin. Kahit na pinukpok ko na yan ay dumudulas pa rin dahil sa edge kasi yan. Yun, natanggal pa yung saksakan. Okay, so yan. Dumudulas pa rin. Diyan lang banda yung dumudulas. Okay, kahit na may butas na yan ay dumudulas pa rin. Okay, so yan. Yan, butasan ko na. Okay, so tuloy-tuloy lang yan. Mula dyan hanggang sa baba na yan. Ikita nyo mamaya. Okay, yan. Ayos yung pagkabutas natin dyan. Tuloy-tuloy na. Okay, tapos natin dyan banda ay atras na natin yung mga C4less na yan. Papatungan natin lagi para hindi nga mayupi yung ating yero. Okay, tatlo pala kaming gumagawa nito, si ate at syempre si Mrs. pa rin, sa 7 araw naming paggawa dito itong project na ito. Yun nga, sinasabi ko na kanina kung ano yung coverage ng ginagawa namin dito, at may mga additional pa na ginagawa sa atin, at hindi na yung kalakip sa pinag-usapan namin. Yun lang yung unang pinag-usapan namin. So yung mga additional ay ibang usapan na naman yun. So ganyan lang sa project, kung ano yung napag-usapan ay talagang susundin natin. Ang napakahirap pala ito, project na ito, ay talagang babad ako sa araw, so masyadong mainit. At yung parte na yan sa paggawa ko ay duble na yung init kasi may yero na siya. Yung sinag ng araw ay pabanda yun sa sa yero at papunta sa atin, kaya yan, nag-shoot tayo para mabawas-bawasan yung sinag na araw. Talagang mainit yan. Sa actual yan ay kapag nakakabit na ako ng dalawa ay bumababa ako para mag-relax, uminom ng maraming tubig para iwas dehydration. Yan, yung naiwan yan ay 2 na lang, kaya yung video natin ay tuloy-tuloy na dyan hanggang sa matapos. Pero yung una, pangalawa at susunod na mga yero na pagkabit ko ay hindi ko na videohan kasi nga mainit, si ate ang nag-video yan. Inaakyat ko sa may bubong na yan, yung existing na bubong, para doon sa mag-video. Sa oras na yan ay medyo may lilim pa, kaya doon siya tumatong. Kaya yan, nabidyohan yung last na 2 yero na ikabit ko. Kaya yan, tuloy-tuloy lang video dyan. Yung unang mga kabit ko ay hindi yun na videohan. Okay? Yung pag-drill ko nito, lulubog lang siya kaunti para yung plastic or guma niya ay talagang kakapit dito sa hero para magiging seal siya. Magiging seal siya. Wala na. Okay. Wala. Yan palang mga kable or mga wire na nakikita nyo na nagka-bandol-bandol na tinalian yan ng unang gumagawa niyan sa process na yan. So kung nakikita nyo sa video nito ay hinahawak-hawakan ko lang at medyo malapit ako
Kasi itong kable na to, wire na to ay sa internet to. Yung live nito ay nasa taas. Tatlo yung wire na yun. Kasi 3-piece yung live wire na dumadaan dito. So, walang problema yan. So, kung nakikita nyo, napansin nyo na medyo malapit talaga ako at minsan na ay nahawakan ko yan, ay kable lang ng internet yan o yung mga telephone wire. Okay? So, yan. So, baka isipin nyo na unsafe. No? Kung may talagang live dyan, ay talaga unsafe talagang gawa natin. Okay? So, ito lang yung diskarte ko pag nagawa ako ng boom o pag install itong euro nito na boom. So, mula doon hanggang dito ay may guidelines yan, no? Hindi yung okay, nangalitan ko lang ito.